basilyo na hapon kita ng ulo. Tapos duro-duro na iko, hanggang buhay kita na sa basilyo, ako yan, ay grabe. And ang kontrata ko ito, nagpiso ako, 15 years old. Wala akong impriso, pero ang nanay ko nag-utang. Ang nakontrata ko, may nakinig ka na, kung may utang, na nanay. Tapos, gagawin mo na, ito no, nag-20 ka na, sa Diyos kuhan, di ba murang kabayan? Ang in-charge ko sa lalaki ng kontrato, ng piso, ng 3 days, if Friday na natakpan, hindi ka pagkakuan sa Thursday, Sunday, wala to ng Kalugis. Di mas grabe ko, di mag-trigger ng mga pamilya na until nag-iwag ang time, ginanting ko lang na. Tinagpunan dito ni nanay yung kontrato, nagalibot, nambal na, nung bata, wala ang utang mo, hindi na pag-ibay din. Wala, hindi na pag-sakit ang bata. Tikang tayo ko to, hinanting ko lang dati dumato akong balay ka na, tinashare ko lang ang basic yung topic ka na. Ang balay naman, ang case ko lang ako, hindi ka makagis sa tubang hospital mo, pero ibawa lang ako yung nangarin ng ito, bala, hindi lang ito ang kapag kita ba ang tulan mo, bala, tukon ang bala, sa sulod ka kang pisuhan, tukon sa sunod ka kang, hindi ng bala, sa simenteryo, o kung hospital, ang hindi na lang balay naman, pinagramol ito, hinanting ko mga kontrako, nanago ko sa may sunod hospital ay kulit, tapos sa balay mo kung kita, kontrako ni sa tasa, nagulumpat, kung kapag-ihaw, ka nakapaboy yung mga kontrako, years old ron, ilog nga, pamilya, nakatulad ng abot kita ng kung gusto ko ng datingon, yan is desisyon namin, nakagawin pala. Sinusunod ko sa hospital, ang hospital na ako na hindi ko yung mga bangko, kasi sila ang nag-iwin mga bangko, then ko yung po. Hindi ko ka dapat doon kung lumatry siya na amigo, kung buhay mo ko, hindi mo sususuan sila. Ang bako sa amigo, bako to, tawgan yung po. Hindi buhay sa mga bot, wala ko choice na bako na ngayon po. Ang bako na ang brilliant ko na sa hospital, ang grabe, mga pinanay ko, malaki na, nabungan ko daw. Ang magandang story na katamit ko sa Jesus. Ang time ko ito na naghihunting ko, ako namin ako pulis na lang. Din pa ulit ako sa balay. After ito, dumibuk ako ng nawagwik. Tapos ang mga grupo ko, iba rin na sa list ko, piniya, urigan na po natin ito na ulit. After 2 years, hindi ko talawag ito. Evangelize ko pa sa sulat ko. Happy kita na ako. And ako lang sorry, kang nanay ko, pagkita ko sa sabak, pagkita ko na kung hindi ka mo mag-sila, at kung hindi ka mo magparehab, wala hindi ka rin mag-support ng tinigyo. Dito kami ng punto, kung wala kami kamaan, kung sukla na mo dito sa tala, hindi kami nagwa for 1 year, wala cellphone, wala TV. Dito sa tala, sa sunod kang school na to, wala kami man, may good school ng rehaban. Di mapasipit na naman, pastor, nabigla na ka, mag-isip, dito na wala na word D. And, nabuhayan na ko yun, dito kanina ako sa Jesus. And, ang wala ang reason, grabe ka-eager, ang hard ko mag-serve God, pinagawa, ang pinikalan ko na, ipatis na bumili ko ng daigdig ng patong, pulis sa pamilya ko, hindi silang patong. Di ang batang pulis, na kung mag-abot ng 18 years old si Edmond, kami yung mahana. Pero good thing, wala pa ako na nag-abot ng 18, hindi pulis nagtatok ka na ito. Si Jesus. And ako lang kantay na after 2 years na dito ko sa Garda, ang mga gigo ko isya sa gimbal, ibigay na ng pati na word event ko kita. Mula sa picture ko gawa dito sa bus. Ang comment ko mga video ko sa post ng video na din-post mo, kasi kung gano'n may pastorol. Itagda ko na 18 na ito. Dahil ko ulit yan 18. Ang batang amigo ko, mas okay na lang na sa buwan magpastor. Gabasa ng Bible, isa ng Bible, mapagmuraan na. Then, ako lang tayo kulit ko in-invite ng mga pastor, ang amigo, at mga tiyong mga provincial namin sa sulat ng Isuhan, na ako na-trailer ng mga kumain.
Ito sa balay, tapos ang anak, harapin, tapos sa liit, ito at ang mga sa mga. And, kami tayo nag-invite ko kasi ng baptismal na pwede ko invite testimony ka lang sa pagsunod visual, bawang dalawa, ito yung nakamurang tinipid po, kung kumain ng Bible, hindi sa meron ang narat ng mabalang, manalaga, bigyan mo, kung share lang ang word ni Lord, malatari, and then, yung share ko to, ibig sa dalawa, ibig sa mapatigay ko, kung dumali ko na lang, may tubo, nasa natin, sa upang sa mga. And that is ko kumintihan i-share ko ninyo regarding sa the power of God's grace. Nagatindo ko tulad ng hindi ko gusto ko. I mean, nagatindo ko because ng samayan ko, no, because of God's grace. Hindi ako perfect, but ginapakita ko kung ano ka-perfect si God sa kabuhi ko, kung paano na ako, di ba ko matigamit, kasi tao, ng election. Nagpapakanta rin sa so, mapupunta ko lahat sa pagkapit. Ang title is Book Yours Bible, The Power of God's Grace. So, mapupunta ka mo, where's the heading of your ship? What is your current direction in life? Are you moving toward a positive goal? Or are you drifting aimlessly? Sometimes, ikaw mismo maka-evaluate kung ano ang kung hindi ikaw na season na mo mabuhi. Pwede kita na chill-chill lang. Magkungkong kita na, pero wala ko paman kung ano na yung condition sa kabuhi. But, kung ano tutulan, diin ang mga direction ng kabuhi, ang naman kapag ko, kung narunduman ko, andis mabigaan ko lahay kami. Kundis ihulog ka mo ng angkla, para mabisa na nung kawasiwas ng hangin, bisa na nung kapasko kung balor, dyan ang kami ganit. Pero kung wala ganit ang core ng mga barko, ang takon ng hangin, ang takon ng balot, ay tulog, tabugan mo kayo ng santo. So, pinaka-important nito lang, dapat check tagin ang atong ng heart, ang atong naman kung diin kita talag. Ano ang direksyon ng atong katubig? Ang gusto ko i-share ninyo regarding sa kay Peter na katubig. Mulang naging blessed ng Lord kinakot, Peter's miraculous encounter. Malala, kilala ka na si Peter, iba si Peter, pinaka-close sa circle, kang grupo ni Jesus, si Peter, ang pinaka-aggressive, si Peter, ang pinaka-best friend ni Jesus. So, ang mulang life ni Peter, the first miraculous catch of fish. Before becoming an apostle, Peter was a professional fisherman. After fishing all night and catching absolutely nothing, Jesus told him to launch into the deep water and let down his nets. Peter was skeptical but obeyed. The miracle, the net became so full of fish that they began to break, and their boat began to sink. So, muna, naman nga si Peter, gusto ko lang kita na i-explain din ninyo kung ano ang hinihimo ni Peter kung paano na na-encounter si Jesus. Kasi ito na slide. Ang balik niya, healing Peter's mother-in-law. Naman ni si Peter, Jesus visited Peter's home in Capernaum and found Peter's mother-in-law bedridden with a severe high fever. Jesus looked over her, looked at Peter, and touched her hand. The fever instantly left her. Next. Peter, walking on water. During a terrifying storm of the Sea of Galilee, the disciples saw Jesus walking on the water toward their boat. While the others were terrified, Peter made a bold request. Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. The miracle, Jesus said, come, and Peter successfully stepped out of the boat and walked on the water toward Jesus. Even though he panicked when he saw the wind and began to sink, Jesus immediately caught him. Why did Peter still deny Jesus? Sa tanan-tanan nga na-experience ni Peter, kag na-encounter si Jesus, nag-abot pa sa point, naging deny na si Jesus ang mula ang 4S. Number 1, self-preservation. Paano nag-abot sa point, naging deny ni Peter si Jesus, kung dumaan yung katawang tayo na si Jesus, antis patyon, si Jesus, tindako,
pagkita ni Peter na ginakop si Jesus, napulbaan si Peter, kasi ma-involved ka na. Pag during us, grabe ko, ang emosyon, i-imagine nyo, kung wala ako pulis, wala ako army, na gusto ko takbo ng isang tao, bisan ikaw ang nagkalantaw, walang nakapulbaan doon ikaw eh. Tama? What more na kung si Peter, nga disciple ni Jesus, imaw ni Jesus, kang tayo nag-arrest ni Jesus, nakita na si Jesus nag-arrest, number one, strike ka na, napulbaan. Survival instinct. At doon na makakay si Peter. And number two, spiritual pride. Kung lumayo pa pang ang Kristo na po si Jesus, ang baga, baya, ano, mga imaw na pero ang bali si Peter, Lord, bana, hindi na ka magbili. Ang bali Jesus, bibiyok na nakata ni Jesus, then ang bali ni Peter, Lord, over my dead body, hindi na ka magbili. Pero nagabot ang time na dinaya ko na ni Peter. And number three, bigyan sinatawag na spiritual disappointment. Peter thinks Jesus is defeated. Isip pa ba? Ilalahay mo Jesus, sobrang close. Kung paano ka takot ni Jesus para anak ko hindi. Takot ka naman ni Lord, wala ko ng experience na miracle, kagalang marami ko expect. What more pa si Jesus, si Peter, na-encounter, na nakita na kung paano nagpakayag si Jesus, kung paano ginuwi ni Jesus ang patay. Nakita na kung paano pakita ni Jesus sa kabuhay ni Peter, pero nagabot sa time na na-disappoint si Peter. Kaya, ma-disappoint. Hindi kita magkarayo sa sitwasyon na ni Peter. And, amo lang ba, Peter thinks Jesus is defeated. Mananas, Jesus powerful eh. Jesus is Messiah. Pero ang tayo tingnan ako si Jesus, ako si Peter, imagine ko kung ako si Peter, kita ko si Jesus, kita ko, number one, ma-disappoint ako Messiah, ako nagawala, hindi save mo sa. Amo na wala silang lang save ang sa mo, pero parang hindi save. That's why, nga si Peter, nag-isip na, pero di si Jesus. Ang rason nga nagat, nagparayo man, si Peter na. And amo dyan point to get spiritual immaturity. Not yet baptized of the Holy Spirit, kung dumano si Jesus, pagkatok ka na, wala ka na natatay. Tapos, si Peter, hindi pa baptized ng Holy Spirit. Kumbaga, may spiritual immaturity pa si Peter. Pero ang tayo na si Peter, na baptized ng Holy Spirit, basahon mo ang below ng Acts, ang revival na nagdala tungkol sa pagbuhay ni Peter. Grabe, ang life na share ni Peter ang agi sa kung paano talaga ipagpapilog. So, next, if you were in Jesus' shoe, how would you react to Peter's denial? Kung ikaw may butang na dala-dala sa ako kay Jesus. No? Kung ikaw si Jesus. Kung butang ka lang sa normal na feeling, ano yan? Mamatsagan mo? Friend mo gani, close na ka mo. For example, kilala, tumunta sa komisyon sa may lupa, nag-uba ang dapat kami kumain. Grabe, no? Because na wala ka na naging transparent. Pero dyan ang point is, kung ako si Jesus, imuway ka dalawa, tapos i-deny mo ka sa tuba ng mga tao, number one, kung ako lang din, ma-disappoint mo kanina. Grabe yun, ulit ko. Grabe yun, nakita ko man kung paano nagbarag ko ang mga tao, I mean, paano nakalapataw ang dulag makakita, pero nakabot ang time na i-deny mo ko. Napatsagan, kung ako lang napatsagan ko, deep sorrow, or feeling regret. Tapos nakabot na ganit na, ang mga nagsipa sila, high school ko na, hindi ko lang sa pakon, hindi ko lang pag ano ganit, mga media ko, kung una ito, dumanto sa kinitiran kami, no? So, bilang nalo, counter-strike ito, na isama ko kung wala manghagas, kaging katulak kong mahagatan. Tapos sunod-sunod ako sa amigo ko, tapos doon nagkapalos, para ko kanabala, na hindi, nagkabalo ng ko, kapag kinis, isa sa point na hindi na ako makita na kayo, tapos doon na feeling mo lang sa hindi na kung hindi buhay tungkol sa amo lang at pagkakuta. So, ang estrangement, nagkakabok ka natin sa mga papuntal din na doon sa mga hindi. Kung sa iyo nagdagdag, kung gano'n, na-offer ng kita, sa kita ng kita,
Hindi ko kilala isang pamilya, kasi ako lang experience, hindi tayo perfect. Pero gusto ko nga i-share kita. What did Jesus do instead? Panalatan na to sa ako point of view. Kung ako tulad sa sapatos ni Jesus, amo ko ako ng mabatyagan. Pero dyan tayo na point, what did Jesus do instead? Para maintindihan mo sa amin. Imawalan mo tanan basahan. Amen. Yeah. Please, basahon na. Jesus and the miraculous catch of fish. After Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee, it happened this way. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the son of Zebedee, and two other disciples were together. I am going out to fish. Simon Peter told them, and they said, we will go with you. So they went out and got into the boat, but at night they caught nothing. Early in the morning, Jesus flew to the shore, but the disciple did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, gusto ko masabi ka lang para masundan nyo kung ano ang reason na nagabot sa tayo na malamot. So then the disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. As soon as Simon Peter heard him, he said, it is the Lord. He wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciple followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore. About 100 yards when they landed, they saw afar a burning coals. They were there with fish on it, and some bread. Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153, but even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, come and have breakfast. None of the disciples dared ask him, who are you? They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread, and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciple after he was raised from the dead. Last, Jesus ate Peter. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lamb. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time, the last month of Jesus, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. I tell you the truth, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify him. Then he said to him, si Peter, actually wala ka na binakatuloy sa Bible. Actually si Peter, naging martyr na ginlang sa si Peter, pasulit. Nakatay si Peter. Si Peter, grabe, totoo. Kumbaga sa mga, grabe, ang natapos sa pag-uwi ni Peter after na ito kang nireserve ka natin, alilidad, pinang-worst yung sulit ka na, that's why mo dyan pinang-bakit na they tell you the truth when you were younger, pamaan ka ng Lord, na dalawa 60% na gusto. Pero ang point ko, balikan ko nila, kung ikaw si Jesus, anong tinukoy mo? Instead of walking away, it grows closer. Ikaw, pag-apuno, kaabot ko kita sa pag-uwi na ito, umagot ang mga ina, ilan ang mga years na magiging Christian. Si Peter, tama ka, intimate ang relasyon ng Lord.
Pero nagkabot pa sa time na ang kabuhi ni Peter nagbalik sa pangingisda. Nagbalik pa ang ana ng focus. Kumbaga, nagbalik sa pangingisda, ibawa itong 7 disciples, 7 sa dadanan sa sulod ng bangka. And naisip ko, ang aton na kabuhi, sometimes, gaawal kita na nakaboy. I mean, ba, yung struggle, kailangan ko the years ng magiging Christian, and gagawin mo, pero ako ang experience ko talaga na pila ka years na lumaliyo sa mukhang bago mawawala ka. After, grabe ko on fire ko una, wala ka kung mag-evangelist ako, kung sa evangelize ako, kung sa wala ko makakita. Gusto ko isabihan si Jesus because nga na-feel ko na ano yan, Lord, ako ulit ko kung wala mo kung i-deliver. Ano ay hanap ko tulad? Actually, nakapasara ko sa high school o sa ALS, Alternative Learning System. Wala ko nakalapang 4th year high school. Umpisa ko nga nakilala ko si Jesus, dito ako anak ko ni Lord ng araw. Dito ako sa Tarlac, naka-eskwila ng Alternative Learning System. Pag-ulit-ulit yan ako lang naka-college ako. Pero pag time ko mag-grabe ko on fire ni Lord, sometimes hindi mo kita na masigurado kung ano ang kamutan mo. Kung matura ikaw sa presensya ng Lord, tama ka sakit, tama ka subo. Sometimes, isa nandiyan mo ka sa presence ng Lord, mag-feel ka sometimes doon divine na, doon wala ko excitement na magagdo ka sa simbahan, feeling mo kapakita ka na lang ko sa attendance. And nagabot kita ko sa point na doon ang kabuhi ko ang una, doon hindi ko rin mabatyagan ang conviction. Life mo tulad mo ang pupunta ikaw, hindi pala, mahambal mo pala talaga na nakafocus ikaw kay God or okay lang. So si Jesus, instead nga marayuan na si Sanda or si Peter, instead of walking away, he drove closer. Ang next slide, ang story kaya dito kayo mula sa just like how the father of the prodigal son reached out and ran towards him after he squandered his entire inheritance in a short period of time. Kung isa, na-feel ko kita tutulad, ako, kilala na work kaya ako, dito sa Kimbal, mga grupo ko, mga Christian ko, kilala ko, ng anak ko, pastorol, nag-share kami sa klasa, nag-share kami sa pag-ibigin na. Pero nag-abot ako sa point, na doon parehos ako kay Peter, na doon nagbalik ako sa kung ano ang ako na ginagawin na hindi man sa pinaka-worst, pero I mean, nadura ako ng pasyon. Nadura ang akong compassion, nadura ang focus ko, nagbalik ako, kumbaga, sa pattern ng world. Pero ang good thing, imbes na parayuan ako ni Lord, mismo si Jesus pa, nagkabot ko na ako para magbalik. And dyan talaga kita ang life ng prodigal son, mananta katarwa sa damang ito, pinuol ng panggad na kitatay, nagkaging ubos na tourist time. Nagpakasasa, nag-party-party, kung ano-ano na ito yung pag-imot, nagkabot sa point, na tama, umuro ka, kumbaga, pura ako, tumigil na nagyan, balik ko ito gani, kung bisan ibalik ka lang ako, kahapon tatay dito sa may balay mo, o na lang ako, diba? Ang story ko dito na una, kung sa mga tradisyon na once ikaw karata, ikaw ano kawianan, imo nga nagilikanan, itiwala ka dito na tapos doon na process, may mga maagi sa mga tao, ipakita ang jar ka that's why ang jar ng una karang panahon symbolize na bukol sa tuba ang dulo at tao symbolize na hindi ikaw pagkabigon yung kumigla mo lang ito. That's why na ang father rayon pa lang ang bata nagpaparapit, nagdalagan, hindi na gusto nga maunahan talaga ang mga tao na pauwian ang bata na. Ang tatay mismo nagdalagan, naging ang bata na. Sometimes ako, hindi ko nakasala kita, kundi kita masala ni Lord, feeling ko hindi ko worth it. Ang ka-worth it sa tubakan ng Lord. Pero kung isip-isip mo si Lord, kung ang marabalo na, wala mo dyan sa basa natin sa may Facebook, or sa pumiro ka, kung ang imo mga problema, doon kung ako, nag-social to Lord, doon Bible ka na. So nakita ko isa, ikaw at ako, kaabot ng pulo sa life na ating mga life, ako life.
na ma'am, bago nga ito nakakulit tayo. Or ma'am, bago nga, are you already tired of fighting for your dream? Kung baga doon nakapoy, ikaw ay kipato, ang imo nga pananampalataya. Ako, nag-aging din ko para na, ito, kita na lang. Doon naging isolate ko ang self ko. Ako may ginagawa ko, hindi naman ako perfect Christian. Pero sa time na ginaayos ni Lord heart ko, iisip ko, good life ito. Good life, tama, na magtayo kay Lord. Tutuwag abi mo kung una. Okay lang, sige lang kung una. Ang mga kaibigan lang, mga youth, pastor sir, kung duman ko, una, pastora, ng gift mo. Tapos 21 years old, in-invite ako, malamig, mag-iluman ko sa may Sanokin. Diba po, wala ko ito, mga 1 year, tulong ko sa JML, sa mall parang church. Idali ko doon 19, 80, kabalay. Lamig, maway ko mabay study. Tapos, kasakay kami sa bus, so na ako, akit-trich, tapos nalit ko na sa bus. Then, nagabungko ko sa pilit na, paulit, intensive ko, mga kapito. Wala na, share, ako share, ako pang gulo sa bus. Tutug kami. Kung tayo talaga yung dog, nag-isip siya ako sa mga doktor, share ko, alin dyan sa Santa Rosa, pagkarito, sa may gulo na tapos sa pito ng lumang manubiyak out. And pagpauli, doon akong lumang kita na, grabe lang mag-confire. Pagpauli, si Pastor Spencer, kinamalang ko kasi, kano ko siya, manamit, tutod lang, dito na, kung pastor, kanatakon mo. Tapos, ang word na ginamit, nag-impress si Lord nila kung ba ni Lord, kung nakahiya mo ko sa harapan ng mga tao, ikakahiyan ka sa mga sa langit. Si Pastor Vincent, wala kang choice, word ni Lord mo. Ang malamig ito, si ko, feeling ko nakawasan, and this na mga sa prayer, grabe ka tao, kasi si Pastor Vincent, hindi naman, maminungan na kayo, para malakas. Pag pindong Pastor Vincent, Tagalog. Mali sa Pastor Vincent, Tagalog. After na ito ang 1 minute, Pastor Vincent, hindi na pinipili mo. Nasaan po ba? Dito nagkalat ang mga KTV na doon. Testify na sa mga KTV na nag-share yung gospel, nag-share sa bus, nagkalat na sa mga KTV. And then, sa mga grupo na muna ko na mga dami yung hindi gusto. So, kay Lord, kay Ezekiel, kay Kelvin, kay Pastor Spencer, mga pastor, and ako na, duman ko grabe ka, ang radical na pag-ibig na nasulunod mo sa campus ministry, na campus ministry dito sa St. Teres, na campus ministry dito sa may Imbal National High School. Nasulunod din ka sa prayer house, kapastig kami, kasama kami sa mulit, sa mga ispa, para kapastig lang, mag-share ng word, pero wala kong mag-iisip ko, mag-iisip ko. Sometimes, ang magiging Christian, hindi ikaw ang on fire, ikaw dito tayo sa enemy. Totoo, kita na, kauna, hindi kami magdayalo ng invite sa mga KKB. Kauna, KKB ka kabaptize ka, wala kami galihan, so ka kabaptize sa Holy Spirit experience. Kita na naman, bigyan kami ang 8 member na grabe mag-transport, kung isa nga nagsulot dito sa church, na na-encounter ng Holy Spirit, na-encounter na si Jesus, naglalaki, ilis na mga lalaki, sulatan ng mga letter, tapos sa tanang ng mga teacher na, sa mga classmate na, palibot sa mga classroom. Grabe ang ginimo ng Holy Spirit ko na. And then, just mismo sa prayer house, dyan ko na-experience man, mga KKB, kakakita ng vision, katinggo kami, kasi Lord provide, kabaptize, ng Holy Spirit, isang libre, topic lang, simple lang ang topic. Ang KKB, orang kabaptize, gusto lang kabaptize, ng Holy Spirit, mga Pagalians. Grabe ang visitation ng Holy Spirit during that time. Nag-iisip ko ka muna, marami na ko nag-expect ng mga boom. As in, ma-experience ko ngayon, uyugon ako. Grabe kita na, uyugon ako. Gumuk na mo. Pati kay KKB, ubos kami wasag tanan. As in, ubos kami wasag. Ang mga influencer na to, mga SPA ko po na sa school, mga pinapapato ko dahil yung mga garino na, isang din po na experience mo pala. As in, ubos kami tanan. Then, na-notice ko, ang time ko po, nag-less ko sa prayer, nag-focus na lang kami sa pandig ko sa oras. Ang time ito sa plaza, na kami worship, kami pero wala na kami ka-pray. Kamuna, nag-umpisa lang ko kami sa prayer house, pray ako ang mag-workout, ito ko mga tumawa ko mga reason na mind. Nga, Lord, view ko lang, mag-pusip ko lang, tumawa ko. Ang time ito talaga, ito ang shaping sa mga KKB. As in, pati ko, ginikanan na, nandito ako kami sa 100 plus KKB.
dito sa may Imbal, ay may mga kaguhanon, mga ibang level ng high school, pati rin sa cities, na experience na mo ko, pero ang mga ganyan, nanalabog ko kayo sa mga computer na, isang taon na experience, hindi ka, abot sa time, sana ano sa lahat, pero hindi mo. Because, kakawin ikaw yung maglaban ng imong faith sa tubang ng imaw mo, okay ka, Christian ka, pero pag-abot sa Monday, until Friday to Saturday, kung sino imaw mo, nagkikita mo ikaw mo. Nagkikita mo ako pa rin. Wala kang sa perfect. Hindi ka perfect. Pero sa talat, kung paano nagparapit ang amay sa bata na ang muna talaga ginahimo ni Lord ka na tuntanan. Manani Lord kung anong kondisyon ng heart mo. Manani Lord kung diin ikaw lahat. Hindi na pwede matago sa tupang ng Lord. Pero pwede lang ayoko ba? School ba? Hindi natin Tagalog. Hindi lang ako sa gamit sa English. Pero gusto ko yung mga word na Tagalog. Nakunatan na Tagalog. Kahit hindi ako kahit na-forgive sa tabla. Kung bagay na. Pero okay na ma-share ako. Hindi kaya ako mag-share ko pa rin. Hindi ako. Matawag ako sa lahat ng English ka rin. Praise God. So, sa talat, gusto kong maintindihan na ang time tinawag ako ng Diyos, kasunod, pumapasok ko sa bus, sila nagabot ang time na wala naningin, duha ako may iniisip, hindi ako nahihiya, pumapasok na sa puso isip, sa Lord, i-alay mo buhay mo sa iyo. Nanay ko, tinapagpili nila ko dati, mga kapatid ko, as in, kasi pasaway na talaga ako yung naging flagship ko sa bahay ng dito. Umuwi, galing Dubai, lahat ng mga katulog ko, pinainom niya, para lang di lang ako galawin. Pero yung time na na-born again ako doon sa Tarlac at na-encounter ko si Jesus, pag-uwi ko dito, iba na yung passion, iba na yung direction ng buhay ko. Pero ang tanong iba, nagabot ito sa point na dati siya sabi ko sa sarili ko, from lang point na Lord, here I am, use me, self-made. Pero nagula ako, ang time na nagkasala ko, nagula ka na, pero ang condition ng heart, ang Lord's heart ko na ko. Kung paano lang ako before dito pa sa process na wala kong buwan. Gusto ko kayo sa point ka. Lalo sa barko, mga amigo ko, mga pagkinalang, hindi ko sa matukan ko yung so ako. Pero kahit isip ko na ako nung hindi, kasi mag-tindo, that's why na wala ko ba yung pang-ulitan. Kaya after 2 years, wala ko ako na-share ang word ni Lord. Nag-abot ako sa point ng life ko nga, grabe, combination, pero ang topic na talaga, kung ginibong pag-apunta ng tanan ng Lord. Kung dito ako sa may best mate, nag-attend ako, Lord, gusto ko kang player dito na calling mo sa ako, sa business ko, grabe ang mas-mas ko sa business ko, ginawag ako na tanan, pero ako sa point na, Lord, sa business meron akong po ako. Ang topic, alam mo lang, saan ka na ngayon? And, kung pinapili ako ang Lord, quality ba na, or something na worthy, or worthy ba na, inihibo ko. Then, kung gusto ko magsunod ka na ako, surrender everything, pero nakipagbuno ko kay Lord eh. Lord, and then, sige, balik-balik lang, sabi mo, ibig ko, hindi kami pawain ko yung gusto sa training, bro, help me, ito sa talas, kaya kami, volleyball, ready ka scores, insert. Tapos ako sa point ngayon ko, gusto ko magsuko, and hindi, gusto ko lang dyan, influence ko. Gusto ko nga, kung ano ginakot ni Lord sa heart ko, gusto ko pa, dahil natawag na, silang na lang ako. Kung paano ko gamitin ni God.
Pero kung nagpulit-ulit ka sa Iloilo, as in, kung ipalitan ako ni Lord, nagtulak, ay ginawala ka na hindi work out kung hindi ako ng business. Pero hindi rin namuto ka, grabe ang tutok sa business. Kung una, hindi ko tulog. Kung una, hindi ko magpasugot ka na ang nakontrata ka lang ko, ano, panggap ng business ko eh. Pero after ko ang business, yung business na ako ni Lord, hindi magkat, wala ikaw, kung wala na doon. And di na ko ay dahil, talagang gusto ko makikita, at ito ang talaga sigat. Bisa ng halfway yung tayo pagbato natin ng faith si Lord na halfway para makapitan. Ito na, gano'n lang sa akin, hindi naman na anak mo, tinawag ka, dasalan ka ng experience. So, ano lang, kung gumabi, even ang ikaw na unang agima ako sa point ko, grabe ko, convert ng bago, Lord, here I am, use me and send me. Mga ko, hindi na ikaw na. Umar mo, sa selfie. And, ang number one ang point ko, kasi na wala ako ang point. Our God is not a God of condemnation, but a God of restoration. Bisan ano pa kahigko, ang naubrata. Bisan, ma'am, bago nga ito hindi rin ikaw, hindi mo rin deserve para mag-serve kay Lord or hindi ikaw karapag-tapang ka dyan. Pero once si Lord tumuwag ka rin mo, once si Lord pinpilit na ikaw, bisan ano kahigko kung sa lang mo kaya na rin Lord naman sa Bible. Kahit gaano man kapulawin mo sa nalang, aking makukutuin, makapulat, hindi mo kapulat. So, natin sinasagot. Kung ano man talaga ginagyan mo, hindi man naman, pero man anak ng Lord. Ano man ang ginagyan mo tulad sa kabuhi, normal ang makaapoy, normal ang masakitan, kag normal mapilasan. Pero, ang mga ginagawa, number 2, our God is a God who gives. Kita tanan may mga experiences, hindi kita perfect na Kristiyano naman, hindi kita perfect na Kristiyano. Pero samtang kabuhi kita kayo sa kabuhi ni Peter, kung dumaan ko itong mga time na si Peter, nagbalik sa pangingisda, gin-restore na ni Lord. Gin-redeem na ni Lord sa among ako ng utang. Ang marabang, wala ka na, kung ano man ang ginagyan mo lang, hindi pa sayang na. I mean, hindi pa kuyangi. Mambal mo lahat nga, Lord, grabe sa lako. Manamo sa moment, na nakasalaan ka, na mahina kita, ang sa Bible, gahayag ang power of God to our lives. Amen? So, ang matatag ko na sa sundalo, grabe ang inagyan. Hindi ko pag-ibutang sa brand kung mahina ka masutan. Tama. Hindi ko ba nagsarigan kung matalo na rin, maloy-maloy na lang ang pagiging sundalo. Pero ang mapasok na sundalo, grabe ang training, grabe ang sakit na nabatsaga ng anak, grabe ang pag-andos na dahil sa magkabot na sa point na mabakot ka na. So kita lang mga Christian, we are soldiers of Christ Jesus. Ano man ang imo ginagyan testimony mula at may pinagpuhugutan ikaw sa tulad, ako nga nagabot sa point na nagsala, kami din ka dapat pero pinilitin ng Lord, may testify mo sa mga sunod, kag sa mga ma-encounter man ang mga sitwasyon, mahambag mo lagi God is good, God is full of grace. So, kinakalan, I'm very grateful to the Lord. Next is, why did Jesus ask Peter 3 times? Erasing the 3 denials of the night before Jesus was crucified. Peter denied him 3 times. Out of fear, Jesus asking him 3 times was not meant to hurt Peter, but to give him the opportunity to replace every denial with declaration of love. With every yes, Lord, Jesus was lifting the heavy burden of guilt and shame from Peter's past.
our God is a God of renewal ng mga and He asked Peter, mga nilang bagay na, do you love me? And ang pinapalatan ni God, take care of my sheep, feed my flock. And He gave Peter a fresh start and trusted him again. Why did the Lord say 3 times, feed my sheep and take care of them? The meaning of Jesus' commands after hearing Peter's confession of love, Jesus trusted him with sacred responsibility. In Jewish culture, the people of God are often compared to a flock, a sheep, and their leader is called the shepherd. Number 1, hindi lang ba ito kung halaga, hindi naman ko na ni Lord times regarding sa sheep. Number 1 is feed my lambs. Who are the lambs? Lambs are young or newborn sheep. Spiritually, they represent new believers. Baby Christian or new convert whose faith is still fragile. What it means, this is a command to Peter and the church to nurture and feed them with the milk of the Word of God. They require the highest level of protection, guidance, and easily digestible teaching in order to grow. Number 2, care for and tend my sheep. Who are the sheep? They represent the older, growing, or mature sheep in the flock. What it means, the Greek word for care or tend is poimaino, which means to rule, to guide, and protect. It goes beyond just feeding, involved guarding them against wolves, false doctrines, searching for the lost, healing the wounded, and bringing order to the flock of the church. Number 3, feed my sheep. What it means, even mature sheep need continuous spiritual sustenance. This is a command to feed the entire church with solid food. The deeper roots of God's word so that they do not grow weak or spiritually starved. Conclusion, tapos naman hindi ko higher. God wants you to encounter Him again. The Lord Jesus Himself is approaching you. Pariwisimuhin mo na Peter. Si Jesus mismo na nag-initiate kung isipin mo tulad sa mga sa Peter. Alin gabi si Peter, yung mga disciple, nagkapamukalis na pero wala na yung ball. Kaagahon yung paanaw si Jesus. Pagkakit ni Jesus, ito sa dalang kasikan, wala ka tayo na-recognize kay 100 meters away from the goal. Si Jesus, din sinitan siya na Jesus, may nabuhol ka mo isda, pero diyan ka makita na ang first move, hindi si Peter ang nag-move, kundi si Jesus mismo nag-approach ka lang na. And kita na, si Jesus mismo ang nagkapalapit ang nag-approach ka na. God wants you to have an intimate relationship with Him. Kung lumamukan tayo na pagamba na nga, may nabuhol ka mo, wala. Pagamba na ihaboy ang net sa too, dito may nabuhol sa dakag na-recognize tayo ni John. Ang wala si Lord to. Pagkabating ni Peter na si Lord to, nagumpa tayo si Peter, suksok na lang bayo na nagpagto kay Jesus. And samtang nagaparapit si Peter, pati ang mga imaw na, si Jesus, nag-prepare ng isda, kag tinapay. Kung ikaw magkakunan, no? Kung ibutang mong story, si Peter, nag mga disciples, si Jesus mismo, nag-luto ng isda. And gusto ba si Jesus? Ang bala Jesus, dala ko ng isda. Ang pamangkot natin nila, si Jesus, inundang na si Peter. No? Kita ni Jesus, kapoy ang mga disciple na kita ni Jesus, kumbaga, alin pa ang kaagahon, walang po sa dakinan, pero ang pinakagusto lang dito Jesus, i-restore. Magkaroon ng intimate relationship sa mga disciple na. Ikaw, ako, pinakagusto ko natin ng Lord na doon, magkaroon ng intimate relationship with what? You have been chosen by God to fulfill His purpose. Di pilit ikaw ni Lord kung tama masisip-isip, kung hindi ang special si Peter ng ibang disciple, pabayaan na to.
Pero because may purpose si Peter, may purpose ang ibang disciple, that's why ikaw magkakong may purpose. Kaya mismo si Jesus may parapit na ako. Kaya gusto ni Jesus kung imaw kita, kaya gusto ni hindi mo sa mga disciple, imaw na mga ako. Ang story regarding sa calling, kung paano gitawag ni God si Jeremiah regarding sa Jeremiah chapter 1 verse 7, dinambalo. But the Lord said to me, do not say, I am too young. You must go to everyone He sent you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. So si Jeremiah, bakit pag itawag ni Lord of Lord, ikaw, wala ipilit si Lord sa paggamit ng anak. Ano man ang iyong status sa kabuhi, gusto na ikaw gamitin. Wala sa edad, basta kung dyan hindi ba willingness. Ako hindi matakon sa God, wala din ako ipahula sa kabuhi ko kung ano ang nairigya ka naman because of God's grace. Si Peter kung paano nagbalik because of God's grace. Kita tanan nagabigyan kita sa Civilian Church because of God's grace. If the Lord asks you now, do you love me more than this? Ang pamangkot na ito kay Peter, na ang tayo ng pagpamangkot na Peter palang gako. Ang isa na pagpamangkot doon si Peter. Peter, tinakita ni Peter, duduro isda eh. Duduro isda ang nagbuwalan dami. Imagine mo ka kung ito, imagine si Jesus, tapos mabuton ka ni Jesus, Peter, do you love me more than this? Wala ka man, hindi duduro na matumis ka. Sometimes kita, ano man ang pinapupusan ng tanan, sa pagkakipusugon. Sometimes, nagasulod kita na umamang na hindi mo nga parang okay ka lang. Kung ano wala pinapupusan ng pagkakipusugon mo, dyan ka. I mean, ang focus mo dyan yung pagkakipusugon. Ako lang ba sa Matthew 6, verse 21. For where your pleasure is, where your heart will also. Si Peter na to, nakita ko ni Jesus na mas importante kurungan ako, pag-iista, hindi talikdan si Jesus, balik na sa pag-iista. Ikaw pag-ato, sometimes, hindi mo na option si God. Ako nga, hindi daw ko pala, una ako manawag sa bago. Do gusto ko, ang pagkamaligan ako, para pagkugin. Tapos, ganito lang pa sa church, para rin tayo nagsimbalik sa may utosan. Dito sa may timbal, ganito lang pala, managkalang ka ng tights ng trade, mga tights ng po. Pero wala rin ako, kumbaga, doon wala akong gana mag-worship, wala akong gana mag-work. And, marang natin, saho ako sa business. Sa Matthew 6, verse 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and man. Pero sa ato, bilang Kristo, mag-serve God. Pero, ang pag-serve kay God, hindi mo nabalutin ang lalo kang posisyon para maging effective. Ang pagiging Christian, ang word pala ng Christian, ang identity mo ng pagiging Christian, pwede ikaw maka-influence iba minsan hindi ka pastor. Isang wala ikaw sa fivefold minister. Isang wala ikaw sa sunod church in title or position. Pwede ikaw maka-influence iba. So, are you ready to surrender your hope and let's go back? Tama lang kapag ito sa point na, Lord, pinapangayo ko, pwede hindi ka na kamaya kung ano yung purpose ng pagpili. And ang enemy sometimes ligaw nito, naligaw sa business. Hindi, pasulod ka lang, pasulod, naligaw ito natin, yung pag-ligaw ko. As in, wala, hindi ko tayo, isa sa pag-ligaw ko, gam-gam nila, kumatulong, aga-aga, kumabutaw. And, mamarang ba, hindi na sometimes magamit ng Lord. Kung ginatawaan ka lang si Lord, kumain na rescue sa kapuli. Ikaw lang nang masabat. Ako, pwede mo matalo sa tubang tutulad kondisyon mo. Pero ang inaagtunan ka dyan, King of Kings and Lord of Lords.
all-knowing God, man alam kung ano condition ng heart mo tulan. Ano man na natin kinakabalahan ka, ano man ang pinakamahalaga ka ng Lord. Sometimes, lumabala na hindi naging matuwag mo sir. Kung ang ato na pag-serve Lord, apaw lang. Ang bala sa may Bible, Matthew 9, verse 16 to 17. When someone repairs an old cloth, they never use a piece of new cloth for the patch. If they do, the new patch will shrink and pull away from the old cloth. Then the tear will be even worse. Also, people never pour new wine into old leather bags. If they do, the old bags will break, the wine will spill, and the bags will be ruined. People always pour new wine into the new leather bags. That way, the wine and the bags are both safe. So, ikaw, kung nagpuno sa wine, skin, hindi ko magbubukan kang Lord, kang revelation, kang compassion, kang passion, kung wala kapag totally, kung wala nag-decide for willingness heart ng Lord. According sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that what God's will is good, pleasing, and perfect will. So, and are you willing to give your whole heart again to serve God? Remember the foundation of your faith. Because of what the Lord accomplished on the cross. Sometimes ang cross na daw, kamuna, makita ko lang ng cross ko grabe yun na lang picture sa heart ko. And ito na gusto ko ibalik man ang aton na manakagod sa cross. Tungkol sa cross, i-deliver kita ni Lord. Ang cross ang symbolize kung paano in-redeem kita ni Lord 2,000 years ago from the cross of Calvary, kung paano na nagbalansa para ka natin tanan. And then, si Jesus, wala na kitong na nakitinimo na kanato. Despite hindi kita perfect, bisan kaya pakasalat kita, kaparayo kita, mismo si Jesus ka palapit ka natin. And this is the time na si Jesus mismo nag-knock sa door ng heart mo para ibalik ang imo compassion, imo passion for the Lord. And remember the cross. Si Jesus nag-endure ng tanan-tanan. Isa hindi na-deserve. Pero kikita ni Jesus, maluwas din mo kung hindi na lang pag-imuhon. Sa Christian, ako ang experience ko. That's why dinashare ko bidyakan ninyo. Abi na doon, pag-attend kita sa church, okay yun eh. Okay yun, nakakita kita kay pastor, nakakita kita kay leader. Pero, pamangkot, do you think, ina-offer mo tulad para kay Lord, wala na lang cost na natin. Kamura maliit, I will not offer anything to cost me natin. So, pag-agto na sa Lord, hindi para sa check attendance, hindi para makambal na nag-attend sa church, but nag-agto kita sa church because we love God. Because ina-acknowledge na hindi mo na sa cross, kapag ina-acknowledge na kung paano talagang palang according sa Bible, this is what true love is. It is not our love for God. It is God's love for us. He sent His Son to die to take away our sins. We love because He first loved us. Isa ka pang luyan tayo. Because dinaisip ta, Lord, pagkaplangga, ako, nagkapalang coin ka may problema, ako, na-disappoint ikaw, kaya abi mo, amor to pagpalangga ko, tapos nag-agi lang ang problema, abi mo, hindi ikaw palangga, Lord. No, ang sa Bible, we love because He first loved us. Hindi mo isipon ang ginimo mo ang pagpalangga kay Lord. Pag-isipon mo ang pagpalangga na ginimo ni Lord para kanino. Sometimes so sa Christian, nakatulahan ka lang worship, natulahan ka lang magsimba, because wala na rin hindi na meditate ang pagpalangga ni Lord na ginimo ni Lord 2,000 years ago from the cross of Calvary para kanan tinatawagan ito tradisyon na ang magsimba. No? So kung kita ang mga Christian, itawag kita ni Lord para go and make disciple, huwag mong balot, special kita sa libangan. Amen? Last word, huwag ang basa kayo.
Matthew 16 verse 26. What would it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? At times, siguro, pinagkunan na halaga sa kalimutan. Career ka, paano tayo build our future, kung paano tayo ayusan ang tanan-tanan. Pero, nakadunga ang purpose ng Christian. And, lahat oras para kaman ko ng once na mamalo ang Christian, di pa ako sa Jesus. May calling ko. Ang calling mo, hindi ko maging pastor, pero ang calling mo, go and make disciple for the Lord. So, ako sa Lord, yung mahapagin, yung una, malapit ako yung ating mga Diyos. Tulad, ako mismo, ang makapapuro ng may Diyos. Ang magiging na umuwan sa pagpalangga, yung naisip ko, kita ko ako, hindi ako nasa tumawag ng natin ko. Marapit ako po na yung ating ni Diyos. Nawag ko galing ko nasa po yung Diyos ko mag-suicide. Nagawin ko ako sa 10 years old. Ang halaga na ako sa balay. Pinagawin ko. Pero abot ko kami okay. Bilang namin Lord, tulungin. Oo, kusip-kusip. Pero, inside isip ko, bilang pati, alam ko una pero hindi nakaranas sa balay, gusto ko ako, okay mo. And, gawin ko lang, hindi, alam ako sa balay, okay mo ako. Alam ko sa laga, sa balay ang tatay. Pero sa buto dito ko sa pwede ng tapos, kung naman ka ba, at iba gusto ko na matapos sa buhay. Pero, kunti, walang malalayo, nagkakula sa tubang, yung ibang pagkira.